Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat rin po tayo na bagamat ito po ang ating pansamantalang setup sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami ang naaabot ng mga kapatiran maging sa mga malalayong lugar. Kaya sila po ay nagpapaabot din at nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa Diyos dulot ng pagpapala ng kanyang mga salita. Kaya ito naman po ay lalong nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nung nakaraan ay nag-aral po tayo ng salita ng Panginoon at ating naibahagi yung #feelingblessed. Ang mga tunay na mapalad at maligaya. Ang kaligayahang tinutukoy ng ating Panginoon dito ay walang kinalaman doon sa mga bagay na temporary, na mga material things, kundi doon sa espiritual na kayamanan ng ating Panginoon. At yung mga mayroon lamang nito ay yung mga kabahagi doon sa kaharian ng ating Panginoon. Bagamat ang mga tinukoy natin noong nakaraan ay tumutukoy sa future promises na ito ay matatanggap ng mga mananampalataya pagdating ng panahong itinakda ng ating Panginoon. Subalit ang tanong, paano naman sa totoong buhay sa kasalukuyan? Ito po yung magandang hamon sa atin ngayon. Kaya may mga pangako ang Panginoon hindi lamang doon sa hinaharap, kundi maging sa kasalukuyan. Kaya magandang linawin natin, ako ba ay kasama doon sa kaharian ng ating Panginoon? Masasabi ko bang ako'y tagasunod ng ating Panginoon? Huwag ho nating ma-misunderstood ang salitang follow. Sa kasalukuyang panahon, lalo na ngayong sanay na tayo sa social media at sa mga online platform, napapalitan ang kahulugan ng salitang follow sa pamamagitan ng pag-click sa isang link o kaya sa isang kilalang personalidad at pagkatapos ay masasabing follower na tayo. Parang tagasunod pero may distansya at tagapanood lamang. Ibang-iba sa konsepto ng follow me na sinasabi ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa. Nang tawagin niya ang mga lagad, malalim ang ibig kahulugan ng salitang follower. Kaya mga kapatid, magandang hamunin natin ngayon ang ating pagkaunawa. Ako ba ay totoong tagasunod ng ating Panginoon? What does it really mean to follow Jesus Christ? Masasabi natin na ang Christian life ay isang journey. Kaya ating sasagutin ngayon, what does it really mean to follow Jesus Christ? Marami ang nalilito pagdating dito sa takbuhin o yung lakad nating espiritual. Bagamat ito'y isang journey, maaring may mga bagay na magpalito sa ating daanan. Pero dapat nating lilawin, ang ating Panginoong Hesus ay may bagay na tiniyak. At ito ay dalawa. Yung future promises na ating tinutukoy kanina ay ilagay natin sa kategoryang crown o yung corona na ibibigay niya doon sa mga tapat na mananampalataya. Pero yung mga tatanggap na corona sa future ay meron ding pangako sa present time. Tawagin natin itong cross. So may dalawang pangunahing pangakong Panginoon, yung koronang susuotin at yung krus na bubuhatin. Hindi ito multiple choice. Na sa pagsunod natin sa Panginoon, marami ang may gusto doon sa koronang ibibigay sa atin, pero ayaw naman doon sa krus na ating dapat buhatin. Kaya meron talaga tayong mga kaakibat na pagdurusang maaari nating maranasan habang tayo nasa lupa pa. Sabi sa John 16:33, "In this world you will have troubles." Walang pangako ang Panginoon sa mga tunay na Kristiyano na magiging madali ang buhay pag sila ay sumunod na sa ating Panginoon. Sabi doon sa Tagalog, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." So dito sa talatang ito, mayroon dalawang bagay na malinaw. Merong pagsubok. So hindi na sorpresa ito at ayaw ng Panginoon na manghuhula pa yung mga susunod sa Kanya. Pinapakita niya agaran ano ang mararanasan ng mga susunod sa Kanya. Tiyak na may pagsubok. Pero isang bagay pa na may tiyak dito sa talatang ito, tiyak na may tagumpay. Ang sabi ng Panginoon na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito yung dahilan para hindi tayo manghina o masiraan ng loob. Kaya sa takbuhin natin sa buhay espiritual, dumarating at dumarating talaga yung pagkakataon na para bang gusto na nating sumuko at ayaw na nating magpatuloy. Sa karanasan natin, nung tayo ay medyo jogging pa, tumatakbo-takbo, kailangan ng matinding paghahanda kung gusto mong makatakbo ng mahaba-haba at sumali doon sa mga fun run katulad ng 10K, 20K.
Ang ibig natin sabihin dito sa mga fun run na ito, yung talagang takbo na tatapusin mo ng maayos yung fun run. Hindi yung nagsiselfie habang naglalakad pero sumasali sa fun run. Bagamat maraming mga gumagawa nun, pero isa sa pwedeng masakit na mangyari habang sineseryoso mo yung takbuhin na yon ay yung maubusan ka ng lakas at hangin. Yung wala ka nang ibubuga pa. So ito yung isa sa mga physical na barrier para matapos mo yung takbuhin na ganoon. Kaya ang mga nangyayari, kapag ang iba ay naglalakad na lang at nanghihina, yung epekto nito ay pwede tayong mapagaya, manghina na lamang at sumuko. Ganito rin ang sinabi ng aklat ng Hebreo chapter 10 verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sa Tagalog, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Ito ang background ng Book of Hebrews. Ano ang nararanasan ng mga mananampalataya? Sa kabila ng kanilang kagustuhang sumunod sa Panginoon, sila ay inuusig, nape-persecute. Therefore, ang epekto nito, wag na lang kaya. Ayoko na, nahihirapan na ako. Imagine yung experience nila na dahil sa pagsunod sa Panginoon, napakabigat ng mga karanasan at buhay ang nakataya. Ito ang ilan sa mga description nating mababasa pa sa verse 33. Kung minsan kayo inaalipusta, pinapahirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, mayroon namang nililibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tapak. Mga balat ng tupad kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Napakalungkot at napakahirap ng pagsasalarawan na ginawa ng Book of Hebrews doon sa mga mananampalatayang nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. At kapag ganito ang iyong nakikita, ang daming gustong tumigil, ang daming nasisiraan ng loob, maaari tayong manghina rin. Kaya magandang mapag-isipan natin ngayon paano manatili at magpatuloy sa takbuhing inilaan ng Panginoon sa ating harapan. So how to stay in the race and how to have a strong finish. Sana masabi rin natin sa ating buhay yung katulad ng sinabi ni Pablo nung siya ay malapit ng pumanaw, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. In light of that, ang manunulat ay sumusubok na magbigay kalakasan doon sa mga nanghihina, doon sa mga nasasaktang mananampalataya na may kagustuhan pa rin maging tapat at magpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya. Nawa sa ating pong pag-aaral na ito ay magdulot sa atin ng kalakasan na sa kabila ng maraming nahihirapan, lalo na sa dulot ng pandemyang ito, ay makatagpo tayo ng kalakasan mula sa pangako ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Ito po yung talatang ating pag-uusapan. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Kaya sa umagang ito ay ating hihimayin ang talatang ito at nawa makahugot tayo ng kalakasan. Kung sa pagkakataong ito ay maaring dala ng mga pagsubok, ay humihina ang ating pananampalataya, nananamlay tayo, at maaring nagdududa sa mga pangako ng Panginoon. Kapatid, nawa ito ay magdulot sa atin ng encouragement. So may mga bagay tayong dapat tingnan bago natin maisipang sumuko at umayaw. Una, tignan natin ang ating sarili. We have to consider and examine ourselves. Ang sabi doon sa verse 1, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. So dito sa talatang ito, ating makikita na meron tayong dapat gawin una sa ating sarili. Of course, dahil ang picture na ginamit dito ay tungkol sa takbuhing nasa ating harapan, hindi ganun kadali ang magkaroon ng ganitong physical na aktibidad. Kailangan ng paghahanda. We must make the proper preparations. Preparation hindi sa isang sprint na saglit lamang, kundi ang takbuhin tinutukoy dito ay katulad sa marathon. It will take a long time. Katulad ng isang sikat nating boksikero na si Manny Pacquiao,
Kapag siya ay mayroong laban, kinakailangan niyang maghanda. Kailangan niya ng preparasyon. At hindi lamang ito linggo, kundi buwan ang binibilang para humarap sa kanyang laban. Bagamat kaya niyang magsanay ng ganong kaikli na buwan, gumugol siya ng maraming taon bago niya marating ang kanyang kasalukuyang karangalan. So sa atin din ganoon. Ang buhay spiritual natin ay parang isang labanan. Ang nakakatapos lamang ay yung may tamang pagkakondisyon ng katawan. Kaya hindi biro ang paghahanda. Kasama na dyan ang babantayan mo ang iyong pagkain, ano yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng maayos na epekto. Kaya isipin natin, hindi nakakabuti kung magja-jogging tapos may dala-dala mga chichirya habang nagja-jogging. O kaya naman may mga ilang nakakagawa, magja-jogging pero ang finish line ay fast food. At may dala-dalang soft drinks habang nagja-jogging dahil mauuhaw. So, kapag ganito ang litrato na inyong naiisip, parang hindi yata nakakatulong sa takbuhin ang mga bagay na dala-dala. Dapat nating suriin maging yung ating pamamaraan. So, dito sa talata, merong sangkap na tinutukoy. Alisin ang lahat ng bigat na hindi kailangan. So, anumang maaring mag-cause na magpabagal o magpabigat ay kailangan nating tanggalin. Can you imagine, kapag sa palarong pambansa, kapag tinawag na at pinapakilala yung mga kandidato. Candidate number 1, galing sa ganitong lugar, tapos titignan mo yung kanilang outfit. Kadalasan yung parang mga spandex na halos parang wala nang suot dahil ayaw nila ng mga nakakasagabal kapag sila tumakbo. Tapos merong isang ipapakilala, naka-maong, sapatos na balat, o kaya naman ay may daladalang backpack na kala mo uakit sa bundok. Maaring magtaka ka, ito ba ay makakatapos ng takbuhin? Ito ba ay talagang takbuhin ng kanyang sinamahan? So, alam natin na napapaisip tayo na hindi ito yung tamang larawan ng isang manlalarong makakatapos o mananalo sa laban. Ganon din marahil ang ating buhay espiritual. May mga bagay na dapat ay hindi talaga natin ginagawa o may mga bagay na dapat tayong iwasan dahil hindi nakakatulong para magkaroon tayo ng magandang laban. At bukod dun sa may mga bagay tayong dapat iwaksi, may specific na tinutukoy dito sa talata, alisin ang kasalanan. Sa lumang panahon ng mga Hudyo, sanay sila sa mga mahabang kasuotan. Kaya hindi ka makakatakbo hanggat hindi mo itinataas hanggang tuhod ang iyong damit. Katulad sa Christian life, napakahirap marating yung finish line. Kung mayat-maya ay natatalisod ka at nadadapa sa mga kasalanan. Pero dapat wag nating i-take lightly kapag sinabi ng Bible na kasalanan. Maaring pagkasalanan ang iniisip natin yung mga heinous crimes, magnanakaw, holdupper, pumapatay. Pero ang tinutukoy dito kasalanan ay lahat ng kasalanan, malaki man o maliit. Katulad ng mga inggitan, chismis, pride, selfishness, greed, etc. Kapag itong mga bagay na katulad nito, pinayagan nating pumasok sa ating isipan, mahihirapan tayo. That's why we have to resist it. Sabi nga ng Santiago 1:14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Kahit sa mga talatang ito ay makikita natin in connection do sa takbuhan sa ating buhay spiritual that sin can disqualify us. Katulad ng sinabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 2:5, hindi magtatagumpay isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. So, napakahalaga na tayo ay sumunod doon sa patakaran. Makinig sa mga paalala ng Panginoon, alisin ang dapat alisin, iwasan ang dapat iwasan, upang tayo ay makapagpatuloy. Minsan, maisip natin, ito yung dahilan kung bakit marami ang nanghihina ay may mga kabigatang daladala o may mga bagay na patuloy at paulit-ulit na ginagawa. Kaya dapat nating suriin ang ating puso at isuko sa Panginoon ang dapat isuko. So, kinakailangan natin hindi lamang paghahanda, kundi kinakailangan rin natin ang pagbabantay sa ating prioridad. So, we must guard our priorities. Maaring sinasabi natin na, hindi naman ito masama, hindi naman ito kasalanan. Pero let us be reminded that even a good one, kahit isang hobby, pwedeng makabagal sa atin at makadistract sa atin. Maaring hindi nga siya kasalanan, pero kung ang oras mo ay doon na lamang nauubos, kapalit ng paglago natin sa Panginoon, maaring hindi siya makabuti. Sabi ng 1 Timothy 4:8, may mapapakinabangan sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay nito, kundi maging sa buhay na darating.
Hindi naman sinasabing bawal mong gawin ang libangan mo, pero magandang pag-isipan nating mabuti kung paano natin gagamitin ng may katalinuhan ang mga oras at lakas na ipinapahiram sa atin ng Panginoon. Can you imagine, no? Kaya nating mag-enjoy na ibigay ang 2 o 3 oras sa isang libangan o kaya sa isang gawain na hindi naman masama. Pero kung maglalaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin, minsan kahit 30 minutes, hindi natin kayang maibigay. Maging sa pananalangin. Pero sa mga bagay na maaari makapagbigay sa atin ng pansariling kasiyahan, payag tayong masayang ang ating mga oras. So magandang ipasuri natin, ito bang takbo na aking ginagawa sa aking spiritual life ay good performance. So hindi lamang paghahanda, hindi lamang pagbabantay sa ating prioridad, kundi kailangan natin ito. Kailangan ng pagtitiis. Kailangan ng pagpupunyagi. Tandaan natin, may kanya-kanya tayong takbuhin. And God set the course before us. God set the course before us. Siya ang nag-design. Siya ang nasusunod. Hindi tayo pwedeng magreklamo bakit may pataas, may downhill, bakit may pakurba. Sa ating takbuhin bilang Kristiyano, may mga time na maaaring hindi mo magugustuhan ang iyong madadaanan. Pero kailangan natin tanggapin na kasama ito sa plano ng Panginoon. At dapat nating maalala na tayo ay wala sa kompetisyon sa bawat isa. Hindi nating kalaban yung kapwa nating mananakbo. Tayo ay magkakasama sa isang kaharian at dapat nating gampanan yung bagay na inaasahan sa atin ng Diyos. Actually, meron lang tayong iisang kalaban. At ang nais ng kalaban na ito na tayo ay matalisod at hindi magpatuloy at hindi natin matapos ang ating takbuhin. So, our goal is to finish well. Ang goal naman ng kalaban natin, ayaw niyang magtapos tayo ng may maayos na pagtatapos. Kailangan natin iset ang ating isipan. Katulad ng isang marathon. Ganito ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga taong kanyang inaalok na sumunod sa Kanya. You must count the cost of following Jesus Christ. Kaya kung nagsisimula pa lamang at gusto mo nang umayaw dahil nakikita mo na agad yung hirap ng pagsunod, hindi mo talaga siya matatapos. Kapag ikaw naman ay nakaunawa ng maayos sa Ebanghelyo, naintindihan mo yung kaakibat na sakripisyo na sinasabi ng Panginoon bilang ebidensya ng tunay na pananampalataya, you are willing to put all the effort, the sweat, and tears, itataya mong lahat dahil sa gantimpala na ibibigay din naman ng Panginoon sa takdang panahon. Now, nakita na natin na dapat suriin ang aking sarili. May mga bagay na dapat na paghahanda at pagbabantay na dapat akong ginagawa. So, ngayong tayo ay nasa takbuhin na, ito yung pagkakataon na maaari kang manghina along the way. Maaring makaisip kang sumuko. So, ngayon, saan tayo huhugot ng lakas? Dito sa mga talata ay makikita natin bago mag-chapter 12 ay merong chapter 11. Binigkas doon sa verse 1 ng chapter 12, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. So, merong mga saksi. May mga witnesses na tinatawag. At sino itong mga to? Ito yung mga naunang mananampalataya na nakaranas ng pag-uusig, katulad ng mga apostol. So, tignan ang mga nauna. Kung ako ay nangihina at kailangan kong may paghugutan ng lakas, una, ihanda ang sarili. Pangalawa, tignan ang mga nauna. Consider the saints. Sino ang mga ito? Well, kung babasahin natin yung chapter 11, ito'y tumutukoy doon sa mga naunang mananampalataya na sa kabila ng kanilang pagsusumigasig sa pananampalataya ay inusig, pero sila ay nagpatuloy pa rin. So, ang kanilang pananampalataya ay best described by faithfulness in spite of the consequences. As if parang nasa racetrack ka, may sumisigaw na mga witnesses na nagsasabing, tuloy mo yan, kung nakaya namin ay magagawa mo rin. At tuloy mo yan dahil may reward na naghihintay sa'yo sa finish line. Ito yung mga mananampalataya na nauna nang nausig, naunang nahirapan, pero kanilang nakita ang katapatan ng Diyos. Kumbaga sila rin ay tumakbo at nahirapan. Ito mga sinulat na ito, sila rin ay tumanggap ng gantimpala at sila yung nakapagpatunay na ang Diyos ay maaasahan. Doon sa listahan ng chapter 11 ay may mga kilala o tanyag, kagaya ni Noah, na kung atin titignan ang kanyang buhay, maari siyang ma-discourage dahil pinagtatawanan siya araw-araw doon sa malaking barko na ginagawa niya sa tuyong lupa. Ang kanyang pananampalataya ay nag-udyok sa kanyang sumunod. Naging madali ba ang lahat? Of course, hindi. Hindi lang isang buwan ang pagtawa sa kanya, panlilibak sa kanya ng mga tao, maraming taon ang ginugol ni Noe sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero dahil sa pananampalataya,
nagpatuloy siya. Binanggit din si Abraham na inutusang lumipat sa isang malayong lugar na kung saan komportable naman sana siya sa kanyang tahanan, pero dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, may mga problema rin siya na experience at isa na rito yung hindi talaga sila magkaroon ng anak. Paano mangyayari yung pangako ng Panginoon sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa? Sa kanyang pananampalataya, siya pa rin ay sumunod at binigay sa kanya ang pinakamamahal na anak. At another pagsubok na naman ng kanyang may experience dahil susubukin din ng kanyang loyalty sa Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa kanyang anak na si Isaac. So, napakagandang kwento ng kanyang pananampalataya. Katulad din ni Jacob, na sa kabila ng mga nagawang mga maling desisyon sa buhay, nakita ang biyaya ng Panginoon. Yung ikaw na may isang dosenang anak na hindi nagkakasundo-sundo pero nanatili pa rin na maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Jacob kasama ng kanyang pamilya. At isa doon sa mga anak niya ay si Jose na nakaranas din ng pagsubok sa kanyang pananampalataya. Binanggit siya doon na siya may dahilan para talaga manghina at sumuko na sa pagtitiwala sa Panginoon. Ginulpi ng mga kapatid, tinapon sa balon, ibinenta sa mga mangangalakal, naglingkod sa isang tahanan, pinagbintangan pa. At nang makulong, may tinulungan na siya, pero siya ay nakalimutan pa. Pero consistent siyang sumusunod at nananalig sa Panginoon. Nabanggit din doon si Moses, mula sa pananampalataya ng kanyang mga magulang na sa halip na siya'y patayin bilang utos ng parao, siya ay ipinaanod na lamang sa isang basket sa ilog. Mahirap sa kanila pero dahil sa pananampalataya, sila'y sumunod. At ang batang ito, paglaki, ay gagamitin ng Diyos sa paghango sa mga tao mula sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto patungo sa bayan na ipinangako ng Diyos. May mga pinangalanan katulad nila, pero meron din mga hindi binanggit ang pangalan. Subalit, ang kanilang pagkakapareho ay ito. Namuhay sila sa pananampalataya. Kinilalang lahat ng Biblia ang kanilang pananalig sa Diyos. May mga nakaranas ng himala. May mga taong sikat, may mga taong hindi. May mga nailigtas sa kamatayan. Ang iba naman ay nagpakita ng katatagan kahit namatay. Meron din sa kanila na pinagtawanan at inusig. Subalit, sabi nga natin, dahil sa pananampalataya, sumunod sila, nagpatuloy sila, pinanghawakan nila ang pangako ng Diyos. Tingnan po ninyo ang sabi doon sa verse 36. Mayroon namang nililibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Kaya ang magpatuloy sa pananampalataya ay hindi formula tungo sa isang maginhawang buhay. Madalas nga ang tunay na mukha ng pagsunod sa ating Panginoon sa ating buhay pananampalataya ay isang mahirap na lakbayin. At minsan ang ending ay iba doon sa madalas nating inaasahan. Sabi nga ng isang kasabihan, faith is not believing in spite of evidence, but obeying in spite of consequences. Kapag sinabing living by faith, kailangan ba laging may himala muna bago magtiwala? Dapat ba laging may happy ending? Kaya maganda rin natin pag-isipan yung pamamaraan ng ating pananalangin. Madalas na prayer formula kapag nakasentro sa ating sarili ang panalangin. Yung self-centered prayer, ang lagi nababanggit ay, Lord bless me and make me happy. Pero kung atin susuriin, mas maganda ang God-centered prayer na gusto natin mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin. Katulad ng Romans 8:28-29, ang layunin ng Panginoon ay dalhin tayo in conformity sa wangis ni Kristo, ang maging kawangis ni Kristo, Christ-likeness. Kaya mas magandang panalangin na ito, Lord, do whatever it takes to make me holy or to make us holy. Kaya, mga kapatid, ang ating takbuhin, alam natin dapat ang ending ay maging kawangis tayo ni Kristo. At kung naman tayo ni Kristo o tayo ang mauna at harap kay Kristo, alam natin na pupunuin ng Diyos anumang pagkukulang sa ating buhay. Ito yung kanyang biyaya. Kaya kung huhugot ka ng lakas, huhugot ka doon sa mga mas nauna sa iyo. Ito yung mga binabanggit na mga naunang mananampalatayang nagpatuloy. Pero wala nang mas dadaig pa
dito sa pangalawang ating babanggitin na paghuhugutan natin lakas. Tignan ang tagapagligtas. Ang sabi doon sa talata, ituon ang ating paningin kay Jesus. Fix our eyes to Jesus. Kung ating susuriin, mabigat ang pinagdaanan ng mga naunang mananampalataya, pero mabigat lalo higit ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Can you imagine, nung siya ay magkatawang tao, umpisa pa lamang, nagkaaberya ang kasalan ng kanyang mga magulang. Nung siya ay isinilang sa isang sabsaban. Nung siya isinilang siya sa magulang na hindi mayaman. At nung siya ay pinanganak, maraming sanggol ang dumanas ng kamatayan. Nakaranas pang lumikas papunta sa malayong bayan dahil sa banta ni Herodes. Nung siya ay magbinata, lumaki siya sa Nazareth, isang may lugar na may reputasyong hindi kagandahan. Siya ay maagang iniwan ng kanyang tatay sa lupa na si Jose. Kaya dahil siya ang panganay, maaga siyang nagtrabaho. Dahil siya ang magiging tagapagtaguyod maging ng kanyang mga kapatid. Wala rin siyang permanenteng tirahan o matutulugan gaya ng kanyang binanggit doon sa isang nagtatanong sa kanya. At marami ang nagagalit at kumakalaban nung siya ay nagtuturo. Isa pa doon ay pinagbintangan siyang nasisiraan. May mga time na pinagbintangan siyang sinasaniban. Maging ng kanyang mga kapatid, nagkaroon ng mga eksena na kung saan siya ay napagsalitaan. May mga tumuligsa, may mga kumontra sa kanyang pangangaral, pinagkanulo siya ng isa sa mga alagad. At nung dumating ang punto na hinuli siya, iniwan siya ng lahat sa oras ng kagipitan. Nilitis at inakusahan na parabang lumalaban sa imperyo ng Roma at hinatulan siyang kagaya ng mga posakal na kriminal at makasalanan. Kung ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nagdanas ng pagdurusa, anong meron sa atin para ating isipin na tayo ay exempted dumaan sa mga ganitong pagdurusa? Kung si Kristo mismo ay nahirapan, anong karapatan nating maghangad na sa ating pagsunod ay dapat komportable at lahat ng ating hihilingin ay dapat ipagkaloob sa atin? Kaya sa spiritual na buhay, ang sikreto sa pagtakbo hanggang dulo, walang iba kundi si Kristo. We have to fix our eyes unto Jesus Christ. He is the author, He is the finisher of our faith. Sabi nga doon sa Pilipos 1:16, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang sabi ni Pablo, I am confident of this. Tinitiyak ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo na kung ang Diyos ay may pinasimulang magandang bagay sa inyong buhay, nakasisigurado tayo. Nasa proseso ka pa at dadalhin ka ng Diyos doon sa isang finished product. Sabi doon sa New Living Translation, I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So meron pa tayong inaasahang pagbabalik muli ng ating Panginoon at ang sabi ng talata, lulubusin niya, kukumpletuhin niya. Kaya may dahilan tayo para humugot ng lakas sa mga pangako ng Panginoon. Magandang itanong, nakakakita ba ako ng pagkilos ng Diyos sa buhay ko? Nakakakita ba ako ng mga bagay na sinisimulan ng Diyos? Dapat nating suriin ang ating sarili. May mga bagay ba akong nakikitang pagkilos ng Diyos sa aking buhay? Balikan natin yung John 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Si Jesus ang perpektong halimbawa ng living by faith from the beginning to the end. Pinakita niya kung paano mamuhay bilang tao dito sa mundo. Sa simula't simula, nagtiwala siya sa Ama. Kahit tinukso siya ng dyablo, nagtiwala siya sa Ama. Hanggang sa mga kahirapan at pag-uusig maging hanggang kamatayan, hindi siya gumawa ng ibang plano maliban sa gusto ng Ama. At hanggang mamatay siya sa krus, kanyang binanggit na ipinagkakatiwala niya sa Ama ang kanyang espiritu. Ipinagkatiwala niya ang lahat-lahat from beginning to end sa ating Diyos Ama. Kaya kung meron mang motibasyon, hindi lamang yung pagsasaayos at pagsusuri ng ating sarili, tignan natin ang mga naunang mananampalataya, pero higit sa lahat, walang abing magbibigay sa inyo ng kalakasan na magpatuloy, malibang magbigay tayo ng matinding focus sa ating Panginoong Jesucristo. Malibang ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang magandang pag-isipan, kumusta ang aking buhay espiritual? Yung aking bang takbuhin ay nagagampanan ko ba?
Or nandun ako sa point na gusto ko nang sumuko. Parang hindi ko na kaya na may ibuga pang lakas para makapunta sa finish line. Kapatid, kaya pa ba? Balikan natin yung talata. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang mga kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niya ang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Doon sa last verse, gusto kong basahin sa English. Think about all He endured when sinful people did such terrible things to Him so that you don't become weary and give up. Ano ang nararamdaman natin ngayon? Sa kabila ng pandemya at kahirapan sa ating kapaligiran, maging sa ating mga bahay-sambahan, ano ang laman ng iyong puso? Magandang isipin, anong dahilan kung maaring nanghihina ka? May mga kabigatan kaya na nagiging sanhi para tayo bumagal? Ano kaya ang mga bagay na nais ng Diyos na ating alisin, iwaksi? Maaring ito'y may kinalaman sa kasalanan. Kung tayo ay distracted sa maraming bagay, maaring ang kulang sa atin ay disiplina. Sabi ng talata sa 1 Timothy 4:7-8 na may pakinabang ang pagsasanay sa katawan pero higit ang pagsasanay sa kabanalan. Doon sa mga nakikinig ngayon at naghahanap ng sagot kung paano kakamtan ang pagpapala sa langit, ito po ang isa nating paalala. Walang premyo kapag hindi kasali. Kaya magandang asamin natin sa ating puso. Magandang suriin sa ating mga puso. Kasali na ba ako sa kaharian ng Diyos? Kaya kung nais mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, may nais mo nang ipagawa sa iyo ang Panginoon. May nais siyang ipaiwan sa atin. Ano ito? Yung dati nating pamumuhay. Kailangan natin itong talikuran at isuko yung ating mga kasalanan. At magtiwala, kilalanin natin si Jesus bilang nagbayad sa ating kasalanan. Siya yung pumalit doon sa dapat nating kalagayan at siya yung tumanggap doon sa parusang dapat ay sa atin. Doon, kapag nagkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Panginoon, nagiging kahabahagi na tayo doon sa kanyang pamilya, dito magsisimula ang yung takbuhin. Pero magandang linawin na natin, hindi magiging madali ang lahat. Pero dahil sa magandang gantimpalang ipagkakalob sa atin ng Panginoon, ang sabi niya, huwag tayong panghinaan ng loob, napagtagumpayan niya na. Kaya hindi tayo dapat manghina. Kailangan buo ang ating puso na tapusin ang laban. Mahirap, pero sulit hanggang dulo kapag alam natin kasama mo si Kristo. Kung tayo man ay nakararanas ngayon at naiisip natin gusto ko na sumuko, pagnilayan natin ang mga salita ng ating Panginoon at nawa magdulot sa atin ng lakas at hilingin natin sa Panginoon, Lord, gusto kong maging realidad ang mga talatang ito sa aking buhay na ako ngayon ay hinang-hina, nahihirapan sa nararanasan namin sa buong mundo. Pero bagamat hindi pinagkakalob ng Diyos ang marami nating kahilingan, baka meron mas higit na tayong kailangan na mas dapat unahin. Kaya nawa ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na magdagdag doon sa mga bagay na nais niyang ibahagi sa atin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po ay lumapit sa Panginoon magpasalamat at manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Sadyang sa paglakad namin sa buhay na ito, sinabi mong malinaw na hindi magiging madali, merong mga kapighati ang kaming daranasin. Subalit, kailangan namin magpakatatag. At may mga time na maaring nauubusan kami ng pag-asa at lakas, pero sinabi mo na ituon namin ang aming paningin sa inyo. Lord, right at this moment, nawa, Panginoon, ang lakas na nagmumula sa iyo ang ibuhos mo sa aming mga puso. Strengthen us, O Lord. At kung kailangan namin ng comfort, O Lord, yung lingap, nawa matagpuan namin ito sa iyong mga yakap, Panginoon. Kung may mga nanonood ngayon na maaring nag-iisip ng hindi maganda, nawawalan ng pag-asa, nanghihina, Panginoon, Lord, iparanas mo nga po ang iyong pagmamahal. Manariwa ang mga salitang ito, tumuanim sa aming mga puso at mamunga, Panginoon, panghawakan namin at magpatuloy sa takbuhing nasa aming harapan. Lord, nawa kung may mga nanonood na wala pang tamang ugnayan sa inyo, dalangin po namin patuloy na buksan mo po ang kanilang mga puso
makita nilang maliwanag si Jesucristo Panginoon at makita rin nila ang pagkukulang sa kanilang buhay na walang solusyon maliban kumilala at manampalataya sa iyo, doon sa iyong ginawa doon sa krus, Panginoon. Kaya patuloy ang pagpapala nawa ang maranasan ng lahat ng mga kapatid namin ngayong umagang ito. Amin pong pinagkakatiwala sa iyong lahat, maging yung aming mga nararanasan sa kapaligiran, maging sa iglesia. Naniniwala kami na ang iyong mga salita ay buhay makapangyarihan at ito ay may epektong mangyayari sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Pagpalay mo po ang bawat isa, binabalik po namin sa iyong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon.